Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Walang tulog si Maxine dahil buong gabi niyang inalagaan at binantayan si Laura. Mugto na ang mga mata niya. Malaki at maitim na rin ang paligid nito dahil sa ilang gabing pagpupuyat niya. Ang nangyari sa anak niyo, Mrs. Ipinaliwanag sa kanya ng doktor kung ano ba ang nangyari kay Laura. Maraming salamat po, Dok. Salamat po. Lubos na pinarating ni Maxine ang pasasalamat sa doktor na tumingin sa anak niya. Alas 7 ng umaga, wala pa siyang balita kay Luis. Ni hindi nga ito tumatawag o nangungumusta. Si Giselle na nga ang sumagot sa gamot na nireseta para kay Laura. Ate, matulog ka muna. Ako na magbabantay dito kay Laura. Wika naman ni Giselle na wala ring tulog. Awang-awa siya sa ate niya. Wala pa kasing kinakain si Maxine simula nang makarating sila sa hospital. Nakaupo naman si Maxine sa isang monoblock na upuan. Malapit sa higaan naman ni Laura. Wala silang sariling kwarto. The only things that separate from them the other patient ay ang mga kurtina. Sige na, Giselle, umuwi ka na. May trabaho ka pa, hindi ba? Tiningala naman ni Maxine ang kapatid. Wala akong pasok ng trabaho ngayon, ate, dahil Sabado. Sasamahan kita dito. Okay na, Giselle. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Kahit pa sinabi iyon ni Maxine, ay pilit na binaliwala lamang iyon ni Giselle. Pupunta ako sa kantin, ate. Bibili ako ng kape at makakain mo. Mabilis lang ako, okay? Tumango lang naman si Maxine. Nang umalis si Giselle, ay tahimik siyang umiiyak. Naaawa siyang makita si Laura sa ganoong kalagayan. Nahihirapang huminga ito. Parang may mabigat na nakadagan kay Laura para huminga ng ganoon kabibigat. Halos 20 minutos rin ang lumipas nang marinig siyang malalakas na boses sa pediatric ward. Where is my apo? Where is Laura Bell? Nakilala naman agad ni Maxine kung sino. Binuklat naman ni Marichel ang mga kurtina sa ward para makita nito ang daughter-in-law at ang granddaughter nito. Lalabas na sana si Maxine, kaso sakto namang nabuklat ni Marichel ang kurtina nila. Mama, pabulong na wika naman ni Maxine. Nagtataka siya kung paano nalaman ng biyanan. Oh my God! My poor Laura! Tumakbo agad ito papunta sa kanyang anak. Pagkatapos marahas siyang tinitigan ito. Bakit mo itinago ito sa akin? Wala ka talagang kwentang ina, Maxine. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Sadie, hindi ko pa malalaman. How could you? Malakas na sigaw sa kanya ni Marichel. Kagabi ay tinawagan ni Maxine ang Kuya Sadie nila para sana tanungin kung alam ba nito kung nasaan naroroon si Luis. Sinabi niya rin ang kalagayan ni Laura, kaya alam na niya ngayon kung paano nalaman ito ni Marichel. Sorry, Mama. Ayoko na kasi kayong mag-alala pa. What a lame excuse. And why is Laura being admitted in this ward? Hindi mo malang siya binigyan ng maayos na kwarto? Tell me, bakit mo tinitipid ang apo ko? Ano pa ba ang pinagkakagastusan mo? Siguro, sinasali mo sa sustento yung pamilya mo. Nagtagis naman ang mga bagang ni Maxine. Ayaw niya sa lahat ay yung dinadamay ang pamilya niya na wala namang kinalaman sa kung anong mga nangyayari. Mama, huwag niyo naman pong idamay ang pamilya ko rito. Taas kilay na lumapit naman si Marichel kay Maxine. Tinulak-tulak niya si Maxine sa balikat. Bakit? Hindi ba totoo? Na kahit kasal na kayo ng kawawa kong anak, umaasa pa rin sa iyo ang mga kapatid at magulang mo. Ano bang ipinagmamalaki mo ngayon, ha, Maxine? Giselle had enough.
Dumating siya 1 minuto lang ang nakalipas. Narinig niya ang tungkol sa paratang ni Marichel. Ibinaba niya ang kanyang binili. All of the people were the surprise. Nakita ni Giselle ang ginagawang pagtulak ni Marichel kay Maxine. Kaya mabilis siyang lumapit. Halos mabali na niya dahil sa galit nang hawakan niya ang kamay nito. Napasigaw naman ang matanda. Kasing kapal na make-up mo yung mukha mong matandang hukloban ka. Malakas na sigaw naman ni Giselle. Noon na dumating ang ilang nurse para pigilin si Marichel. Napakiramdam niya ay dislocate ang buto nito. Ma'am, tama na po yan. Nabubulabog na po ang mga pasyente rito. Wika naman ng nurse habang hawak-hawak nito si Giselle. Yang ate ko, magdamag yang nandito. Nagbabantay kay Laura. Umiiyak, nag-aalala. Itinuro pa ni Giselle si Maxine. Habang nakatitig na sinisigawan si Marichel. Wala na siyang panahon para magpahinga pa. Ultimo pag-ihi niya. Ayaw niya para lang makasama niya si Laura sa ganitong panahon. Magaling mong anak, nasaan siya? Nasaan siya habang yung asawa at anak niya nasa ospital? Nasaan siya noong kailangan siya ng pamilya niya? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, matanda ka. Isa ka pang kampo ni Satanas. Mag-ina nga kayo ni Luis. Ma'am, please, tama na po yan. Pag-uulit naman ng nurse. Noon na nilapitan ni Maxine si Giselle para awatin ito. Tandaan mo ang araw na to, babae ka. You will regret humiliating me. Pagbabanta naman ni Marichel kay Giselle. No, you should remember this day instead. Because this is the last time you will face the day with a smile. Ikaw ang matanda sa ating dalawa. But I will teach you to show some respect. Humanda ka. Let go of me. Pinagtutulak ni Marichel ang mga nurse na nakahawak sa kanya. At saka ito lumayas. Matapobre kang babae ka. Wala kang kwentang biyanan. Isang matandang babaeng sumigaw. Pahabol bago makalaya si Marichel. Humarap naman si Giselle kay Maxine. Ate. Napaiyak naman si Maxine. Niyakap naman siya agad ni Giselle. Yang biyanan mo, walang pinagkaiba sa mga aroganteng mayayaman na akala mo pag-aari ang mundo. Napakayabang. Pagkukomento ng isa pang matandang babae. Ate, okay lang. Huwag mo iyakan yung matandang yun. Tama na ang pagtitiis mo, ate. Baka ilang taon mo na siyang pinakikisamahan. Tama lang sa kanya yun. Naiiyak rin si Giselle. Pero sa ngayon ay kalilimutan muna niyang may kakayahan din siyang lumuha. Siya na ang pinagkukunan ni Maxine ng lakas. Kaya hindi siya pwedeng maging mahina dito. Pasensya ka na, Giselle. Kung lumaking mahina ang ate mo. Kung lagi mo na lang akong ipinagtatanggol. Kahit ngayong matatanda na tayo. Umiiyak na wika naman ni Maxine. Kakampi mo ako lagi, ate. Lahat ng laban mo, laban ko rin. Laban ni Marco, laban ni Papa at ni Mama. Dumating si Luis sa bahay nila ng 6:00 ng umaga. Buong magdamag silang magkasama ni Kaylin. Doon na siya natulog sa padang babae. He searched for his wife and daughter. Napakaaga naman palang gumala nito. Anang isipan naman ni Luis. Binuhay niya ang kanyang cellphone at saka humiga sa kama. Papatulog na sana siya nang biglang tumunog naman ang kanyang cellphone. Tumayo siya at inabot niya ang device para sana i-mute ito. Kaso ay nag-text naman si Kaylin. Last night was the best. Napangiti naman siya habang nagre-reply. It is indeed the best. Your parents are nice too. Pagkatapos ma-send iyon ay nag-decide na rin siyang buksan ang iba pang messages. Nakita niya ang pangalan ng Kuya Sede niya sa unread messages. Tiningnan niya ito at binuksan. Ito ang mensaheng tumambad sa kanya. Nasaan ka? Bakit hindi kita makontak? Umuwi ka na sa inyo. Papuntang hospital si na Maxine. Baka may sakit si Laura. Nasaan ka ba at pati mag-ina mo? Hinahayaan mong walang kasama sa ganitong oras. Naalala naman ni Luis na tumatawag kagabi si Maxine. Pero pinatay lang niya ito. Nag-guilty naman siya.
Dali-dali niyang kinuha ang susi ng sasakyan at mabilis na pumunta siya patungo sa ospital. Mabilis ang naging patakbo ni Luis sa papunta sa ospital sa pinakamalapit sa kanila. He checked first kung may nakakonfine na Laurabel Fernandez sa ospital, pero hindi nila masabi kung meron nga dahil hindi nila strictly monitored ang mga pumapasok at lumalabas dahil na rin sa pagiging public ng hospital nila. Napakarami kasing pumapasok na pasyente sa kanila kada araw. Dahil hindi nasagot ang tanong, tumakbo palibot-libot si Luis. Walang direksyon ang mga paa niya. Natutuliro siya dahil sa isiping nasa masamang sitwasyon ang kanyang mag-ina. Kagabi pero siya, ayun at nagpapakasaya sa isang magarang restaurant. Luis. Napatingin siya kay Clarence. Hindi niya napansin si Clarence dahil napakalayo ng tingin niya. Malayo pa rin ang lipad ng kanyang isipan. Clarence? Mabilis na tumakbo papalapit si Luis sa kaibigan. Where is she? Nasaan si Maxine? Si Laura? Papunta ka ba sa kanila? Nanatili naman nakatitig lang sa kanya si Clarence. So ngayon, nag-aalala ka. Pero kagabi, nung mag-isa si Maxine sa apartment nyo at nasa panganib naman si Laura, wala ka. Hindi ka mahanap. Hindi ka makontak. What's going on ha, Luis? Hindi mo alam kung nasaan nandun ang mag-ina mo? So nandito siya. Nasaan sila? Sabihin mo na. Hindi na napigil ni Luis na uyugin ang dalawang balikat ng kaibigan. Nasa pediatric ward sila. Wala silang sariling kwarto. Kaya hindi agad malaman ng nurse kung may Laurabel ba na nakakonfine dito. And why is that? Kasi walang kapera-pera si Maxine. Luis, hindi niya afford na kumuha ng isang kwarto. At alam mo kung bakit? At alam kong alam mo yon. Mataray na pananalita naman ni Clarence. Hindi nagsalita si Luis. Instead, tumakbo na siya papalayo rito. Pumunta siya sa pediatric ward. Nagpa-assist siya sa isang nurse papunta kay na Laura. Dito po sir. Anang nurse na magturo sa nakasaradong kurtina. 9:09 na ng panahong iyon. Giselle went out para mag-withdraw ng pera. She left nang dumating naman si Clarence. Katutulog lang din ni Maxine ng mga oras na iyon. Nakaupo pa rin siya sa monoblock. Nakatuon ang ulo niya sa gilid ng kama at hawak niya na mahigpit ang kamay ni Laura. Ikaw ba ang asawa? May matanda nagsalita kaya napalingon naman si Luis. Hindi naman siya nagsalita. 10:00 na halos dumating dito yung asawa mo. Pero gabing-gabi na sila na-admit. Iyak siya ng iyak. Kasama niya ang kapatid niyang babae. Mahal na mahal ng asawa mo ang anak niyo. Hindi niya talaga iniwan ang anak niyo. Pero ngayong umaga lang, nanay mo ata ang dumating. Kagaya mo mukhang mayaman. Ayun, inaway-away ang asawa mo na halatang pagod na pagod para sa pamilya niyo. Iho, alagaan mo yung asawa mo. Kakaunti na lang ang katulad niyang asawa. Sige, isang lola ang nagsalita. Kaya talagang epekto naman iyon kay Luis lahat ng sinabi nito. He slid the curtain open. Bumungad sa kanyang anak na meswero. Nakahiga, mabibigat ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Sa tabi naman ni Laura, tulog naman si Maxine. Hawak na mahigpit ang kamay ni Laura. May luha pa rin pumapatak sa mga mata ni Maxine. Kahit nakasara na ito. Habang nakatingin siya sa sitwasyong yon, tumutulo na lang bigla ang luha ni Luis. Ito nga pala ang dahilan kung bakit niya minahal si Maxine. She's very understanding, very gentle and careful. Yung gusto niyang kalimutan na pagmamahal para kay Maxine, bigla na lang bumabalik. They are creeping in, crawling back into his heart. Naguguluhan na siya. He loved Maxine and Laura, but he learned to love Makailin too. Parehas siyang masaya sa piling ng dalawa. With Maxine and Laura, he felt safe and cared for. With Kailin, he felt belong. He is struck between them two. Hinubad ni Luis ang nakagusot niyang coat at ipinatong ito sa balikat ni Maxine.
Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha iyon ni Luis at binasa niya ang message galing kay Kaylin. "I'm here at the hospital." Nanlaki naman ang mga mata ni Luis. Mabilis siyang lumabas ng ward. He went to men's comfort room. He dialed Kaylin number at nakatatlong ring pa lang nang sumagot ito. "Why? Bakit ka pumunta dito?" "I was worried about your daughter." "Why? Masama ba na mag-worry ako?" "I will be here, ma'am, soon. She must get used to it. This is between me and my wife and my daughter, Kaylin. Please, umuwi ka na." Sinuklay naman ni Luis ang buhok gamit ang kanyang kamay. "You're hurting me, Luis. It's not just between you and your wife and your daughter. It's between us two. I told you, I will fix everything. Hindi ba nag-usap na tayo? Give me some time. Hindi ko pwedeng madaliin ang pakikipaghiwalay ko. She's still my wife and we have a child." Nakarinig naman si Luis ng buntong hininga sa kabilang linya. "At least, magkita muna tayo. May binili ako para kay Laura at para sa'yo. Nandito ako sa lobby." Napabuntong hininga naman si Luis at tumungo siya sa lobby. "What have you done, ha, Luis?" Bulong naman niya sa kanyang sarili. Nagpalipas muna siya ng ilang saglit bago lumabas. Nanginginig na lumabas naman si Clarence sa isang cubicle. Hindi siya makapaniwala na pinagluloko nga nito si Maxine. Lumabas din si Clarence at sinundan niya si Luis. Papasok na si Giselle dala ang winidurintong pera nang makita niya ang isang pamilyar na babae. Nakatayo sa labi ng hospital at may hawak na mga paper bags. Nanginginig ang buong kalamnan niya nang makita niya sa Luis na lumalapit sa babae. Nanginginig ang kamay ni Giselle dahil sa galit. Wala na ba talaga silang takot? Doon pa sila sa hospital magkikita kung saan naroroon din ang ate niya. Hinanda niya ang kanyang cellphone. Nilagay niya iyon sa camera. Nang hilahin naman ni Luis si Kaylin somewhere na hindi matao. Sumunod agad si Giselle. Nagtago si Giselle sa likod ng puno. Pinipigilan niya ang sarili na sumugod at mapatay sina Luis at ang kabit nito. "Hindi ka na dapat pumunta dito, Kaylin. You're going to make things worse." Wika naman ni Luis. Na-disappointed ang mukha nito. "I'm worried about you, Luis. I just thought that you needed me in times like this." Pinapanood ni Giselle ang tila pag-aaway ng dalawa. Kinukuhanan niya ito ng pictures at video. Mas lalong nasagad ang gigil niya nang makita ni Giselle na naghahalikan sina Luis at Kaylin. That was enough. Papatayin na talaga niya ang dalawa. Lumabas si Giselle sa likod ng puno at hahakbang na siya papalapit, pero may pumigil sa kanya. Mabilis siyang hinila ni Clarence. "Bitiwan mo nga ako. Papatayin ko na talaga silang dalawa. At lalong-lalo na yung kabit niya." Naiiyak na sigaw naman ni Giselle. "Magpakahinahon ka, Giselle. Kung magpapakita ka sa kanila at gagawa ka ng skandal, matatapos ang larong ito at mananalo sila." Nagtangka ulit si Giselle na sumugod, pero mabilis naman siyang hinawakan ni Clarence. "Now, it's not the right time, Giselle. At kagaya mo, kakampi din ako ng ate mo." Wala nang ibang nagawa si Giselle kundi umiyak at magitngit sa galit.